Pirmahan mo na ito, Elena. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating dalawa. Sawa na ako sa paulit-ulit na muka at eksena sa bahay na ito. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Inilapag niya ang ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng hapagkainan, ang mga papel na magtatapos sa 8 taon namin pagsasama bilang mag-asawa. Sa mga sandaling iyon, hawak ko pa ang sandok. Kasalukuyan kong tinitimplahan ang paborito niyang adobo. Ang ulang na palagi niyang hinihiling tuwing sasapit ang aming anibersaryo. Ang bango ng bawang at toyo na humahalimuyak sa kusina ay tila naging lason na biglang sumakal sa aking lalamunan. Ang init na nagmumula sa kalan ay hindi na kayang tumbasan ang biglang panlalamig ng aking buong pagkatao. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok sa gilid ng kaldero. Ang bawat galaw ko ay mabigat. Tila ba ang aking mga buto ay gawa sa tingga? Tiningnan ko ang mesa. Bukod sa mga papeles, nandoon din ang 2 baso ng alak at ang cake na maingat kong pinalamutian ng mga salitang, "Happy ika-8 anniversary, my king." Marco, ang tanging salitang lumabas sa aking nanginginig na labi. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Akala ko ba isang mapait na tawa ang isinagot niya? Isang tawang puno ng pangungutya. Anibersaryo? Elena, yan ang problema sa iyo. Masyado kang nakakapit sa nakaraan. Habang ako ay lumalago at umaakyat sa tuktok ng tagumpay, ikaw ay nananatiling isang simpleng may bahay na walang ibang alam kundi ang maghintay sa akin at magluto. Hindi ka na bagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang umilaw ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ko sinasadyang masulyapan ang mensaheng lumitaw sa screen. Isang pangalan na matagal ko nang pilit na ibinabaon sa limot. Sofia. I'm waiting for you, love. Hindi na ako makapaghintay na simulan ang bagong buhay nating dalawa. Iwan mo na ang pabigat sa buhay mo. Ang bawat salita sa screen ay tila mga karayom na sabay-sabay na tumusok sa aking puso. Ang masakit pa rito, hindi man lang nag-abalang itago ni Marco ang kanyang ngiti nang mabasa ang mensaheng iyon. Ang lalaking binuo ko mula sa wala, ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking pangarap at lakas, ay handa na akong itapon na parang isang basahan para sa babaeng minsang sumira sa kanya noon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pilit ko itong pinigilan. Hindi rito. Hindi sa harap ng lalaking hindi nakilala ang salitang utang na loob. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paghampas ng martilyo sa isang basag na salamin. Dahan-dahan kong iniurong ang aking kamay mula sa cake. Ang hapdi sa aking dibdib ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman ko ang aktwal na pananakit ng aking katawan. Tila ba ang bawat selula ko ay nagpuprotesta sa kawalang katarungang ito. Napahawak ako sa aking tiyan nang hindi namamalayan. Sa loob ng aking sinapupunan, may isang lihim na kanina lamang ay plano kong ibigay bilang pinakamahalagang regalo para sa aming anibersaryo. Isang bagong buhay. Ngunit paano ko sasabihin ang balitang ito sa isang lalaking, ang tanging hangad ay burahin ako sa kanyang kasalukuyan? Bakit, Marco? Ang bulong ko, na halos hindi na marinig dahil sa pang-ininig ng aking boses. Sa loob ng 8 taon, ibinigay ko ang lahat. Iniwan ko ang karera ko para suportahan ka. Ako ang kasama mo noong wala ka pang kahit ano. Bakit na yon? Bakit sa kanya pa? Tumayo si Marco at isinuot ang kanyang mamahaling suit jacket. Ang jacket na ako mismo ang pumili at bumili gamit ang aking ipon noong nagsisimula pa lamang siya. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Dahil si Sofia ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon, Elena. Samantalang ikaw ay nagpapaalala lamang sa akin ng mga panahong mahirap pa ako.
I don't want to be reminded of how weak I was. Pirmahan mo ang papeles. Iiwan ko na ang cheque sa counter para sa mga gastusin mo. Huwag mo na akong hintayin mamaya. Doon ako matutulog sa kondo ni Sofia. Kasabay ng pagtalikod niya ay ang muling pagtunog ng kaldero sa kalan, ang kumukulong sarsa ng adobo na tila tumatagoy para sa akin. Ang bawat hakbang ni Marco papalayo ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumadapo sa aking pagkatao. Nang marinig ko ang pagsasara ng pinto, ang katahimikan sa bahay ay naging bini. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kusina, mag-isa, kasama ang pagkaing walang kakain, at ang mga pangarap na ngayon ay naging abona. Ang bawat patak ng luha na sa wakas ay kumawala sa aking mga mata, ay tila gumagawa ng sariling musika sa sahig, isang malungkot na melodya ng pagkawasak. Tumingin ako sa dokumento ng annulment na nasa mesa. Ang aking pangalan, Elena Reyes Imperial, ay tila isang banyagang salita na hindi ko nakilala. Hanggang kailan nga ba ang hangganan ng pagtitiis para sa isang pag-ibig na matagal na palang kinalimutan ng kabilang panig? At sa gitna ng aking pagkawasak, paano ko poprotektahan ang maliit na buhay na ngayon ay tanging kayamanan ko na lamang sa mundong ito. Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-alis ng isang tao ay hindi ang kanilang pagkawala, kundi ang amoy ng kanilang iniwan na nananatili sa bawat sulok ng iyong puso. Sa kusinang iyon, kung saan ang halimuyak ng adobo ay nagsimula ng tumabang at lumamig, doon ako naiwang tila isang estatwa. Ang bawat singaw ng pagkain ay tila isang piping saksi sa aking pagkapahiya. Dahan-dahan kong kinuha ang platong inihanda ko para kay Marco. Ang panginginig ng aking kamay ay hindi ko na mapigilan hanggang sa ang pinggan ay dumanas ng marahas na pagbagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang matalim na ingay na tila sumasalamin sa sarili kong kaluluwa. Ang mga piraso ng porselana ay nagkalat, kasing dumi ng mga pangakong binitiwan niya sa loob ng 8 taon. Hindi ko na namalayan ang pagtulo ng aking mga luha sa ibabaw ng mga pirasong iyon. Sa gitna ng aking paghihinagbis, biglang tumunog ang aking telepono. Isang notification mula sa social media. Kahit masakit, tila may sariling buhay ang aking mga daliri upang buksan ito. Doon, bumungad sa akin ang isang larawan na kinuha lamang ilang minuto ang nakalilipas. Si Sofia, nakasandal sa balikat ni Marco, may hawak na baso ng wine at may caption na, "Finally, the peace I've been waiting for. No more shadows, just us." Ang anino na tinutukoy niya ay ako. Ako na asawa, ako na naging sandigan, ako na naging tulay sa lahat ng narating nila ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Ngunit bago ko pamamalayan, nasa loob na ako ng aking sasakyan. Ang aking isipan ay binabalot ng galit at pagkalito. Gusto ko siyang harapin. Gusto kong isigaw sa kanya na may buhay sa loob ko na karapat-dapat sa kanyang atensyon. Narating ko ang condo unit na madalas niyang puntahan para sa mga business meetings, na ngayon ay alam ko ng puro kasinungalingan. Pagbukas ng pinto, ang bumungad sa akin ay ang eksenang tila kinuha sa isang masamang panaginip. Nakaupo si Sofia sa sofa, balot ng kumot, habang si Marco ay maingat na nagpapakain sa kanya ng sopas. Ang pag-aalagang hindi ko naramdaman kahit noong ako ay may sakit, ay ibinibigay niya ng buong buo sa babaeng sumira sa amin. "Elena? Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Marco ay puno ng pagkairita, hindi ng pagkakasala. "Marco, kailangan nating mag-usap. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. 8 taon, Marco. 8 taon akong nagtiis." Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Ang bawat salita ay tila isang pagsamo sa gitna ng bagyo. Biglang humawak si Sofia sa kanyang sentido, dumaing ng mahina at tila mawawalan ng malay. "Marco, ang ulo ko. Please, ayaw ko ng gulo. Baka makasama ito sa akin." Agad na lumingon si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit.
Nakikita mo ba, Elena? Hanggang dito ba naman susundan mo kami para lang manggulo? Sofia is fragile right now. She's been through a lot because of the stress you're giving her. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Stress? Ako pa ang nagbibigay ng stress? Marco, asawa mo ako. At may kailangan kang malaman. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Pagputol niya sa aking pangungusap. Tumayo siya at hinarap ako ng malapitan, sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang galit. Huwag mong gamitin ang nakaraan para itali ako sa iyo. Sofia needs me more than you do. She is soft, kind, and vulnerable. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa nang may halong pandidire. Ang tinging yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tinan mo ang sarili mo, Elena. Masyado kang matigas. Masyado kang madaming alam. Nakakasakal ka na. You think you're so important because you helped me with the business? Anyone can do that. But no one can replace the way Sofia makes me feel. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang habambuhay na magmamarka sa aking alaala. Umalis ka na rito. Ayaw na kitang makita. Wala kang kwenta kumpara kay Sofia. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tulak na nagpabagsak sa akin sa kawalan. Ang aking mundo ay tuluyang nagdilim. Hindi dahil sa kawalan ng ilaw, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa sa lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili. Nanatili akong nakatayo doon, habang si Marco ay muling bumalik sa tabi ni Sofia. Tila ba isa lamang akong ligaw na dumi na kailangang walisin sa kanilang magandang buhay. 8 taon, Elena. 8 taon kitang binigyan ng pagkakataon na patunayan ang halaga mo. Pero hanggang ngayon, tuyot pa rin ang sinapupunan mo. Isang baog na asawa ay walang ibang silbi, kundi maging pabigat sa pag-akyat ng aking anak sa rurok ng tagumpay. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Nakapayo siya sa gitna ng sala, suot ang kanyang mamahaling lino at mga alahas na kumikinang, habang ako ay nakaluhod sa sahig, tinitiis ang hapdi ng aking mga tuhod, habang nililinis ang mga basag na porselana mula kagabi. Hindi man lang niya ako tinignan ng may habag. Para sa kanya, ako ay isang pagkakamali sa buhay ng kanyang perpektong anak. Nakakatawa dahil noong nagsisimula pa lamang si Marco, noong ang opisina niya ay isang maliit at mainit na garahe, ako ang humahawak ng lahat. Ako ang accountant, ako ang sekretarya, ako ang tagaluto ng kape para sa mga kliyenteng ayaw siyang pakinggan. Ako ang nagbenta ng mga alahas na pamana ng aking ina para lamang may pambayad kami sa unang buwan ng upa ng Imperial Group. Ngunit sa paningin ng biyenan ko, ang lahat ng iyon ay obligasyon ko lang. Isang utang na loob dahil pinakasalan ako ng isang imperial. Mama, ginawa ko ang lahat para sa kumpanya. Ako ang nag-ayos ng mga financial audit na nagligtas kay Marco sa bangkarot noong nakaraang taon. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay tila isang piping pagsamo. Isang malakas na singhal ang itinugon niya. Ang kumpanya ay kay Marco. Ang talino ay kay Marco. Huwag mong angkinin ang tagumpay na hindi para sa'yo. Ang tungkulin mo ay bigyan siya ng tagapagmana at dahil bigo ka roon, huwag kang magtaka kung humanap siya ng iba na may buhay ang katawan. Humaba siya ng bahay na tila isang bagyong nag-iwan ng pagkawasak. Nanatili akong nakatitig sa aking mga palad na puno ng maliliit na galos. Ang sakit sa aking puso ay lumipat sa aking tiyan. Ang munting buhay sa loob ko ay tila sumisipa sa lungkot. Tila nararamdaman ang pagtatakwil ng sarili niyang lola. Pumunta ako sa home office ni Marco. Naghahanap ng mga dokumento na magpapatunay sa aking mga ambag sa kumpanya. Baka sakaling magising ang kanyang konsensya kapag nakita niya ang mga numero. Ngunit sa ilalim ng mga file ng kumpanya, nakakita ako ng isang itim na folder. Ang aking mga daliri ay naging yelo nang mabasa ko ang pamagat, Deed of Absolute Sale.
isang mamahaling property sa Forbes Park. Ang nakalagay na may-ari? Sofia Galvez. Dali-dali kong binuksan ang aming joint savings account sa aking laptop. Ang account na tinawag naming Dream Fund, ang perang inipon namin para sa aming pangarap na bahay at para sa pag-aaral ng aming magiging anak. Ang balanse na dapat ay nasa milyon-milyon na, ngayon ay halos zero na lamang. Ang lahat ng pinagpaguran ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para sa mga financial reports, ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 8 taon ay ninakaw niya. Hindi lang ang puso ko ang kinuha ni Marco, kundi pati ang kinabukasan ko at ng anak ko. Ginamit niya ang bawat sentimo na pinaghirapan namin para bilhan ng palasyo ang kanyang kabit. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa silid ay tila nauubos. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba, habang ang aking paningin ay nakapako sa petsa ng transaksyon. Ginawa niya ito noong nakaraang buwan. Noong gabi na sinabi niyang mahal na mahal niya ako at hihintayin niya ang pagdating ng aming supling. Ang pag-ibig na akala ko ay matibay na tanikala na nagbibigkis sa amin ay isa lamang palang kadena na ginamit niya upang igapos ako sa isang kasinungalingan habang unti-unti ngang ninanakaw ang aking buhay. Hanggang saan ba ang dulo ng kataksilan ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? At paano kalalaban kung ang bawat sandata na dapat ay sayo ay nasa kamay na ng iyong kaaway? Huwag mong dungisan ang gabing ito ng iyong selos at kawalan ng modo, Elena. Hindi mo ba nakikitang nasasaktan si Sofia? Ang boses ni Marco ay umalingaw sa gitan ng malaking ballroom. Tila isang kulog na nagpatahimik sa maringal na tugtugan ng mga biolin. Ang lahat ng mata ng mga matataas na tao sa lipunan, ang mga kasosyo sa negosyo, ang mga mamamahayag, at ang mga dating kaibigan, ay nakapako sa amin. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ay tila mga mapanuyang mata na nagmamasid sa aking pagkapahiya. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Maingat kong inayos ang aking asul na gown. Ang suot na pinili ko dahil ito ang paboritong kulay ni Marco. Hawak ko ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga bagong kontrata na personal kong nakuha para sa Imperial Group. Isang huling regalo para sa aming 8 taon. Isang patunay na, kahit itinataboy niya ako pa rin ang kanyang pinakamatibay na sandikan. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglahon nang makita ko si Sofia na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, suot ang isang puting gown na tila isang birhen, habang binubulungan ako ng mga salitang kasing pait ng lason. He's mine now, Elena. Just watch how he throws you away like trash. Ang nakakangiting bulong niya bago siya kusa at sadyang natumba sa harap ni Marco na kapapasok pa lamang sa silid. Ngayon, nakatayo si Marco sa harap ko. Protektado ang nakahandusay na si Sofia sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Isang ekspresyong hindi ko akalaing makikita ko sa lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Bago pa ako makapaliwanag, bago pa lumabas ang mga salitang naglalaman ng katotohanan, naramdaman ko ang isang matinding yanig. Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang palad na dumapo ng buong lakas sa aking pisingi. Ang hapdi ay hindi lamang nanahan sa aking balat. Naramdaman ko ang pag-uga ng aking buong mundo. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa loob ng aking bibig, at ang aking pandinig ay napuno ng isang matinis at mahabang ugong. Ang aking ulo ay tumagilid sa lakas ng impak, at sa ilang sandali, ang lahat ay tila naging isang mabagal na pelikula. Nakita ko ang pagkagulat sa mga muka ng mga tao, ang mapanirang ngiti ni Doña Imelda sa malayo at ang mapait na tagumpay sa mga mata ni Sofia habang nakasubsub sa dibdib ni Marco. Wala kang kwentang asawa, ang muling bulyaw ni Marco. Ang kanyang laway ay tumalsik sa aking muka. Mula sa araw na ito, tinatapos ko na ang lahat sa atin. Wala kang puwang sa buhay ko, lalo na sa kumpanyang ito.
Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Nanatili akong nakatayo. Hindi ako natumba. Kahit ang aking mga tuhod ay nanginginig at ang aking puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kangay, nanatili akong tuwid. Ang aking buong katawan ay tila naging manhid, isang mekanismo ng depensa laban sa sobrang sakit na hindi na kayang iproseso ng aking utak. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Nakita ko ang panginginig ng aking mga daliri habang hinahawakan ko ang aking pisingi na ngayon ay nagsisimula ng mamaga. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba, ngunit ngayon ay puno na ng puot at pandidiri. Walang luhang pumatak. Ang aking mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng init ng aking galit at bighati. Sa halip, dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal. Ang gintong singsing na simbolo ng walang taon ng aking katapatan, pagsasakripisyo, at pag-ibig na walang maliw. Lalapit sana ang isang waiter na may hawak na tray ng mga inumin. Ngunit bago pa siya makalampas, kinuha ko ang baso ng mamahaling wine na hawak ni Marco. Sa harap ng lahat, dahan-dahan kong ibinagsak ang aking singsing sa loob ng baso. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa pulang likido ay tila ang huling hininga ng aming pagsasama. Tapos na tayo, Marco. Ang boses ko ay lumabas na malamig, matatag, at malalim. Isang boses na hindi ko alam na taglay ko pala. Ang sampal na ibinigay mo sa akin na yon ay ang huling pagkakataon na hahayaan kitang saktan ako. Isinusuka ko ang bawat segundo na ibinigay ko sa iyo. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong naghihintay ng aking pagbagsak. Pagkatapos, ay muli kong tiningnan si Marco na tila ba isa na lamang siyang estranggero sa daan. Huwag kang mag-alala, Marco Imperial. Darating ang araw na luluhod ka sa harap ko upang hingin ang lahat ng itinapon mo ngayon. At sa araw na yon, sisiguraduhin kong kahit ang anino ko ay hindi mo mahahawakan. Tinalikuran ko sila. Ang bawat hakbang ko palayo sa ballroom ay tila pagpunit sa isang bahagi ng aking nakaraan. Sa bawat yabag ng aking takong sa marmol na sahig, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking sinapupunan. Ang munting buhay na ngayon ay tanging kakampi ko. Paano ko itatayo ang isang kaharian mula sa mga abo ng aking pagkawasak? At sa gitna ng dilim ng gabi, saan ako kukuha ng liwanag para sa anak na wala ng amang babalikan? Walang ingay ang paglisa ng isang pusong pagod na. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ng bahay na dati naming tinawag na tahanan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Tahimik, ngunit bawat diin ay nag-iiwan ng malalim na sugat. Nakalabas na ang lahat ng gamit ko. Hindi marami. Dahil napagtanto ko na ang karamihan sa mga bagay sa loob ng bahay na ito ay pag-aari ng isang bersyon ng sarili ko na hindi ko nakilala. Ang mga mamahaling damit na binili ko para magustuhan ni Marco, ang mga sapatos na nagpapatangkad sa akin para hindi ako magmukhang maliit sa tabi niya, iniwan ko ang lahat. Ang tanging dala ko ay ang aking mga dokumento, ilang pirasong mahahalagang alaala ng aking mga magulang at ang munting buhay na tumitibok sa loob ko. Bago ako tuluyang lumabas, pumunta ako sa mansyon ni Lola Amor, ang lola ni Marco. Siya lamang ang tanging imperial na tumuring sa akin bilang tao, hindi bilang isang kasambahay o dekorasyon. Nadatnan ko siyang nakaupo sa kanyang beranda, nakatingin sa malayo habang hawak ang kanyang rosaryo. Sa paglapit ko, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan ng mahabang panahon, ay tila nababasa ang bawat sakit na nakasulat sa aking muka. Lola? Ang tanging nasabi ko bago ako lumuhod sa kanyang harapan at ginawa ang huling pagmamano. Naramdaman ko ang kanyang tuyot, ngunit mainit na palad sa aking ulo. Alam ko, Apo. Nabalitaan ko ang nangyari sa party. Patawarin mo ang apo ko. Patawarin mo ang pamilyang ito. Dahil hindi nila nakita ang hiyas na nasa harapan nila. Aalis na po ako, Lola. Hindi ko na po kaya. Bulong ko
habang ang aking mga luha ay sa wakas ay bumuhos. Pinabasa ang tela ng kanyang saya. Huminga ng malalim ang matanda at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Inilagay niya ito sa aking palad. Huwag kang lumingon, Elena. Ang mga taong tumalikod sa iyo sa gitna ng bagyo ay hindi karapat-dapat na makita ang iyong pagsikat. Pumunta ka sa Paris, doon sa lumang property ng aking pamilya. Gamitin mo ang laman ng kahon na ito para bumuo ng bagong buhay. Protektahan mo ang munting anghel na dinadala mo. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Gulat na alam niya ang tungkol sa aking pagdadalang tao. Ngumiti lamang siya ng malungkot. Ang mata ng isang ina ay hindi nagkakamali, Elena. Humayo ka na, bago ka papigilan ng sarili mong awa. Bit-bit ang basbas ni Lola Amor, tinahak ko ang daan patungo sa paliparan sa gitna ng madilim na gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa aking paglisan. Sa bawat kilometrong lumalayo ang sasakyan, nararamdaman ko ang unti-unting pagluwag ng tanikala sa aking leeg. Samantala, sa loob ng aming bahay, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Amoy alak at bakas ang pagod mula sa pag-aalaga kay Sofia. Inaasahan niyang makikita ang isang umiiyak na Elena na nagmamakaawa para sa tawad. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Pumunta siya sa aming kwarto at nakitang bukas ang cabinet. Wala na ang mga gamit ko. Sa ibabaw ng aming kama, kung saan dati kaming nangako ng habambuhay, ay may nakapatong na isang puting stick. Dahan-dahan itong kinuha ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang 2 pulang guhit. Isang positibong resulta. Sa tabi nito ay ang isang maikling sulat na may bakas ng natuyong luha. Ito sana ang regalo ko sa ating anibersaryo. Ngunit tama ka, Marco. Wala akong kwenta sa buhay mo. Kaya ibinibigay ko na sa iyo ang kalayaang hinihingi mo. Huwag mo na kaming hanapin. Dahil mula sa gabing ito, ang Elena na minahal at nagtiis sa iyo ay patay na. Isang malakas na kalabog ang nagmula sa dibdib ni Marco. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang pregnancy test habang ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang dambuhalang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Nasaan na si Elena? At sa paglipas ng panahon, paano mababayaran ng 1,000 pagsisisi ang isang pusong kusa nang naglaho sa gitna ng dilim? Ang lamig ng taglagas sa Paris ay tila humahaplos sa aking balat, habang nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking tanggapan sa Avenue des Champs-Élysées. 5 taon na ang nakalipas, mula nang lisanin ko ang Pilipinas bilang isang wasak na babae. Bit-bit lamang ang isang sugatang puso at ang basbas ni Lola Amor. Ngayon, ang refleksyon na nakikita ko ay hindi na ang sunod-sunuran at kaawa-awang asawa ni Marco Imperial. Ako na ngayon si Madame Helene, ang pinuno ng isa sa pinakamalaking investment firm sa Europa, na nagmamay-ari rin ng ilang matataas na fashion brands. Bumalik sa aking gunita ang lahat ng hirap. Ang mga unang buwan ng pag-iyak sa isang maliit na apartment habang pinaglalabanan ang pangungulila at ang pagduduwal ng pagbubuntis. Ang yaman na ibinigay ni Lola Amor ay hindi ko inaksaya. Ginamit ko ito upang makapasok sa mundo ng pananalapi sa Pransya. Pinuhunanan ang aking dating kaalaman na minsan ay ininsulto at binalewala ng aking sariling asawa. Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa aking labi nang maramdaman ko ang malambot na pagyakap ng aking 5 taong gulang na anak sa aking mga binti. "Maman, are we going home?" Tanong ni Angel sa kanyang inosenteng boses. Lumuhod ako upang pantayan ang aking munting anghel. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong, lahat ng iyon ay nagpapaalala sa lalaking minsan kong minahal ng buong buo. Ngunit hindi katulad ng kanyang ama, ang puso ni Angel ay puno ng dalisay na pagmamahal at walang bahid ng panlilinlang. Hinaplos ko ang kanyang buhok
at pinangakuan siya ng isang matamis na hapunan pagkatapos ng aking trabaho. Habang nilalasap ko ang kapayapaan sa kabilang dako ng mundo, ang lalaking sumira sa akin ay dahan-dahan ang nilalamon ng sarili niyang mga pagkakamali sa Maynila. Sa loob ng opisina ng Imperial Group na unti-unti nang nawawalan ng dating ningning, pilit na minamasahe ni Marco ang kanyang sentido. Ang mga numero sa financial report na nakalatag sa kanyang mesa ay tila mga aninong nagbabadya ng tuluyang pagbagsak. Simula nang umalis ako, gumuho ang matibay na pundasyon ng kanyang kumpanya. Ang mga sikat na kliyente at investors na nakuha niya dahil sa aking pamamahala ay nag-alisan ng malamang wala na ang babaeng nagpapatakbo ng tunay na operasyon. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay binasag ng pabiglang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sofia. Suot ang mga bagong alahas na binili mula sa naghihingalong pondo ng kumpanya. Nakasimangot siya at nagmamaktol na tila isang batang inagawan ng laruan. Marco, my credit cards are declining. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. I need to buy that limited edition bag today. Matinis na reklamo ni Sofia. Hindi man lang napapansin ang pamumutla ng lalaking nasa kanyang harapan. Napahinga ng malalim si Marco. Pilit kinakalma ang nagiinit na ulo. Sofia, hindi mo ba nakikitang palubog na tayo? Kailangan nating magtipid. We are on the verge of bankruptcy. Hindi ko na alam kung paano pasusuwelduhin ang mga empleyado natin sa susunod na buwan. Isang irap lamang ang isinagot ni Sofia, at ang kanyang mga susunod na salita ay naglantad ng tunay niyang kulay. Bakit akong magtitipid? You promised me a queen's life! Kung alam ko lang na puro ka lang pala utang ngayon, sana hindi na lang ako sumama sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa isip ni Marco. Sa isang iglap, naalala niya ang mga panahong ako ang nasa tabi niya. Naalala niya kung paano ko inilaan ang bawat sentimo para sa aming kinabukasan. Kung paano ko ipinagbili ang aking mga personal na gamit upang may maipampasweldo siya noon. At kung paano ko siya niyakap kahit na walang-wala kami. Ngunit huli na para hanapin ang bituin na sarili niyang tinaboy mula sa kanyang langit. Umalis si Sofia ng may pagdadabog. Iniwan si Marco na lulon sa tensyon. Pumasok ang kanyang sekretarya, bitbit ang isang folder na may tatak ng isang kilalang korporasyon mula sa Pransya. Sir, may magandang balita po. Nanginginig ang boses ng sekretarya sa halong kaba at pag-asa. Isang malaking investment firm mula sa Paris ang nagpapakita ng interes na bilhin ang shares natin at isalba ang kumpanya. Ang L'Etoile Holdings. Gusto raw po kayong makaharap ng personal ng kanilang CEO na si Madame Helene. Isang kislap ng pag-asa ang muling nabuhay sa mga mata ni Marco. Tila ba nakakita siya ng isalbabida sa gitna ng malakas na bagyo? Ayusin mo agad ang flight ko pa Paris. Kailangan kong makuha ang tiwala ng Madame Helene na ito kahit anong mangyari. Siya na lang ang pag-asa natin. Samantala, sa aking opisina, dahan-dahan kong binuklat ang dossier na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa naghihingalong Imperial Group. Nakatingin ako sa larawan ni Marco na kalakip ng dokumento. Ang lalaking minsang naging buong mundo ko, ngayon ay nakadepende na lamang sa aking habag at desisyon. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa aking labi. Isinara ko ang folder ng may pag-iingat. Gusto mong isalba ko ang kumpanya mo, Marco? Pabulong kang usal sa hangin. Pwes, maghanda kang lumuhod. Dahil ang reyna na itinapon mo nun, ang siyang magiging hukom ng iyong kapalaran ngayon. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa Eiffel Tower na natatanaw mula sa aking malawak na bintana ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa upang magbigay pugay sa aking tagumpay. Ang hangin sa loob ng aking penthouse ay amoy sariwang punis at mamahaling kape, isang malayo at masarap na kaibahan sa amoy. Ng pangungutya at pait na iniwan ko sa Maynila. Dahan-dahan kong hinaplos ang telang sutla ng aking robe. Tinaramdam ang bawat hibla nito. Isang paalala na ang dating balat na nakaramdam ng sampal ay balot na ngayon ng karangyaan. Pumasok sa silid ang aking munting anghel, si Angel. Suot ang kanyang uniforme sa paaralan.
Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nagbibigay ng kakaibang ritmo sa katahimikan ng umaga. Lumapit siya sa akin at ibinigay ang isang drawing na ginawa niya kagabi. "Maman, look! I drew you! You are a queen with a big golden crown." Nakangiting sabi ni Angel habang itinuturo ang kanyang gawa. Kinuha ko ang papel at naramdaman ko ang muling paglukso ng aking puso. Ito ang aking gintong sandali. Ang makita ang aking anak na lumalaking malaya, matalino, at higit sa lahat, minamahal. Hinalikan ko siya sa noo at binuhat ng bahagya. "Yes, mon amour, and you are my little princess. Always remember that." Nang makaalis si Angel kasama ang kanyang nani, pumasok ang aking sekretaryang si Clara. Bitbit niya ang aking tablet at ang schedule para sa araw na ito. "Madam Helene, the representative from Imperial Group has just landed at Charles de Gaulle. They have confirmed their attendance for the gala tonight and the private board meeting tomorrow morning." Tumitig ako sa kawalan habang hinahawakan ang isang mamahaling baso ng tubig. "Good. Make sure they are treated with a standard hospitality. But Clara, I want their suite to be facing the old, dilapidated part of the district. I want him to feel the contrast of where he is and where he might end up." Clara nodded with a professional smile. "Understood, madame. Mr. Marco Imperial is reportedly very anxious. His local banks have already started freezing his assets back in the Philippines." Samantala, sa loob ng isang business class cabin ng eroplano, nakatingin si Marco sa maliit na bintana. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at puyat. Sa kanyang harapan ay ang kontrata na inaasahan niyang magliligtas sa kanyang pangalan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, hindi ang mga numero ang nakikita niya, kundi ang huling imahe ni Elena, ang mukhang may marka ng kanyang palad, ang mga matang hindi lumuha, ngunit nag-iwan ng sumpa. "Sir, we will be landing in 15 minutes. Anunsyo ng flight attendant. Napahigpit ang hawak ni Marco sa armrest ng kanyang upuan. Ang lamig ng aircon sa loob ng eroplano ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat gabi ay tila isang paghuhukom sa kanya. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman niya ang kawalan ng buhay sa kanyang mansyon, ang ingay ng pagrereklamo ni Sofia, at ang bigat ng isang pagkakamaling hindi na niya kayang itama. Pagbaba niya sa paliparan, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin ng Paris. Isinuot niya ang kanyang trench coat, pilit na itinatago ang pang-inginig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa malayo, sa mga gusaling tila kay tatatag at kayayaman. "Nandito na ako, Elena. Kung nasaan ka man, sana ay nakikita mo na sinusubukan kong ayusin ang lahat." Pabulong niyang usal, hindi alam na ang babaeng hinahanap ng kanyang konsensya ay ang siya mismong may hawak ng lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Sumakay siya sa sasakyang naghihintay sa kanya, patungo sa isang hotel na magbibigay sa kanya ng unang tikim ng bagsak na tadhana. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ng Paris ay tila isang segundong papalapit sa kanyang muling pagharap sa multo ng kanyang nakaraan. Ang pinakamasakit na multo ay hindi ang mga namatay na, kundi ang mga taong buhay na buhay, ngunit itinuturing na nating patay sa ating alaala. Ang boses na iyon ay nagmula sa aking sariling isipan habang pinagmamasdan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin ng backstage ng Palais Garnier. Ngayong gabi ang taunang charity gala para sa mga naulilang bata. At bilang isa sa mga pangunahing patron, ang lahat ng atensyon ay nasa akin. Nakasuot ako ng isang dulas sutlang gown na kulay pulang alak, na tila sumisimbolo sa bawat patak ng dusa na dinaloy ko noon, na ngayon ay naging hiyas ng aking kapangyarihan. Sa labas, naririnig ko ang malamyos na tunog ng mga instrumentong de cuerdas na nagbibigay ng isang maringal na musika sa buong bulwagan. Ang ingay ng mga sapatos na humahakbang sa makinis na marmol ay tila isang koro ng tagumpay. Ngunit sa kabila ng kislap ng mga diamante sa aking leeg, ang aking pakiramdam ay nananatiling malamig at matalas. Samantala,
Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo si Marco. Hawak niya ang isang baso ng champagne na tila ba doon siya kumukuha ng lakas upang hindi manginig ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay isa siyang estrangjero sa mundong ito ng labis na karangyaan. Ang kanyang suit, na dati ay simbolo ng kanyang yaman sa Maynila, ay tila naging luma at kakarampot sa harap ng mga aristokratang Pranses. Huminahon ka, Marco, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan mo lang mahanap si Madam Helene. Siya lang ang makakapagligtas sa Imperial Group. Biglang tumigil ang musika. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa paligid, nagbibigay pugay sa pagdating ng pinakahihintay na panauhin. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto sa itaas ng engrandeng hagdanan. Lumabas ang isang babae. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at otoridad. Ang bawat kislap ng kanyang kasuotan ay tila tumitigpas sa dilim ng bulwagan. Mula sa malayo, nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang baso na hawak niya ay muntik ng mabitawan nang maramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang alaala. Ang tindig na yon, ang hugis ng mukha, ang paraan ng pag-angat ng baba. Hindi maari, pabulo na usal ni Marco, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng unti-unting bumababa sa hagdan. Elena, sinubukan niyang humakbang pasulong, ngunit tila ba ang kanyang mga paa ay nabaon sa semento. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat alaala ng kanyang pananakit, ang sampal, ang mga masasakit na salita, ang gabi ng anibersaryo, ay tila mga pelikulang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa harap niya ay ang babaeng winasak niya. Ngunit bakit tila ba siya ang mukhang wasak sa harap nito? Elena, muling tawag niya. Ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa muling pagtugtog ng malakas na orkestra. Sa gitna ng karamihan, naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatipig sa akin nang may halong gulat at pighate. Hindi ko kailangang lumingon upang malaman kung sino yon. Ang hangin sa paligid ko ay tila uminit ng bagya, dala ang amoy ng pabangong dati ay nagpapatibok ng aking puso. Ngunit ngayon, ay nagpapaalala na lamang sa akin ng isang bulok na kahapon. Dahan-dahan kong inilingon ang aking ulo. Hindi upang hanapin siya, kundi upang ipakita ang aking profile. Ang mukhang dati ay binasa niya ng luha, na ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng kahinaan. Nakita ko siya sa gilid ng aking paningin. Si Marco. Mukha siyang matanda, pagod, at tila isang taong nawawala sa gitna ng karagatan. Isang mapait na ligaya ang gumapang sa aking sistema. Ang bawat segundo ng kanyang pagkagulat ay kabayaran sa bawat taon ng aking pagtitiis. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap ng pagkilala. Sa halip, may patuloy ako sa paglalakad. Masaya akong nakikipag-usap sa mga duke at negosyanteng Pranses, habang ramdam ko ang bawat desperadong hakbang ni Marco na subukang makalapit sa akin. Ngunit bago pa siya makarating, hinarang na siya ng aking mga security guards. Ang kanilang malalaking katawan ay tila pader na naghihiwalay sa aming dalawang mundo. Madam? Madam Helene? Ang huling narinig kong sigaw niya bago ako tuluyang lumampas sa kanya. Dala ang amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng aking kawalang bahala. Huminto ako, sandali sa dulo ng pasilyo. Hindi lumingon, ngunit hinayaan kong maramdaman niya ang distansya sa pagitan namin. Sa aking isipan, isa lamang ang katanungan. Gaano kaya kalalim ang sugat na idudulot ko sa kanya? Kapag nalaman niyang ang tanging kamay na magliligtas sa kanya ay ang kamay na minsang sinaktan niya. Ang bawat tibok ng malaking orasan sa pader ng aking opisina ay tila isang mabigat na hatol na bumabasag sa katahimikan ng silid. Nakaupo ako sa aking selyadong silya na gawa sa mamahaling katad, habang ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng lamesang gawa sa itim na marmol. Walang kalat, walang bakas ng kaba. Sa harap ko ay ang malawak na salamin
na nagpapakita ng kagandahan ng Paris. Ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa pintong dahan-dahang bumubukas. Narinig ko ang mabibigat at tila nag-aalang ang hakbang ni Marco. Ang bawat lapat ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding kaba. Nang tuluyan siyang makapasok at ang pinto ay sumara ng kusa, naramdaman ko ang biglang pag-init ng hangin sa loob ng silid. Hindi dahil sa layab ng dating pag-ibig, kundi dahil sa tensyong namumuo sa pagitan ng dalawang taong ngayon ay magkaiba na ang mundo. Dahan-dahan kong iniharap ang aking silya. Nakita ko ang kanyang mukha ng malapitan. Doon, sa ilalim ng maliwanag na bintana, ay ang lalaking minsang naging Panginoon ng aking buhay. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang labi ay bahagyang nakabukas, at ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Elena, ang pabulong na usal niya, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ikaw nga talaga. Hindi ako kumurap. Nanatiling blangko ang aking ekspresyon, tila ba tinitingnan ko ang isang estrangerong nagkamali ng pinasukang silid. Please sit down, Mr. Imperial. Marami tayong dapat pag-usapan at ang oras ko ay hindi libre. Parang nanlambot ang kanyang mga tuhod nang maupo siya sa silya sa tapat ko. Elena, hindi ako makapaniwala. 5 taon. 5 taon kitang hinanap. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit hindi ka nagparamdam? Isang manipis at malamig na ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Mr. Imperial, let's be professional. Hindi tayo naririto para maghalongkat ng mga basura ng nakaraan. Naririto ka dahil ang Imperial Group ay tila isang barkong butas na at unti-unti nang nilalamon ng karagatan. At ako, idiniin ko ang aking mga daliri sa ibabaw ng folder ng kanyang kumpanya. Ako na lang ang tanging isalbabida na maaari mong kapitan. Napayuko si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa kanyang mga hita. Ang dating hambog na CEO na tumapak sa aking danggal ay wala na roon. Ang nasa harap ko ay isang lalaking durog ang pagkatao. Elena, patawarin mo ako! Ang bumingad na pagsamo niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam ko, malaki ang pagkakasala ko sa iyo. Ang sampal na yon, ang mga salitang binitawan ko. Araw-araw akong pinapatay ng konsensya ko. Konsensya? Pag-uulit ko, habang ang aking boses ay nagiging kasing talim ng yelo. Nagkaroon ka pala noon, Marco? Akala ko ay naubos na yan kasabay ng perang ninakaw mo sa ating joint account para ibili ng mansyon ng kabit mo. Nanliit ang kanyang balikat sa bawat salitang binitawan ko. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita pa tungkol sa emosyon. Binuksan ko ang folder at iniharap sa kanya ang mga pulang numero ng kanyang luging negosyo. Isang tilaok na lang ba ang kumpanya mo, Marco? Base sa reports ko, sa loob ng 3 buwan, kailangan mo nang ideklara ang bankruptcy. Ang mga share mo ay wala ng halaga sa merkado. At ang iyong paboritong si Sofia? Balita ko ay abala siya sa paghahanap ng bagong mabibiktima, habang ikaw ay nalulunod sa utang. Wala na kami ni Sofia, Elena. Matagal na. Mabilis ning sagot. Tila ba iyon ang makakapagbabago ng aking isipan? Iniwan niya ako noon magsimulang mawala ang pera ko. Noyon ko lang na-realize, ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. Isang malakas na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang pag-ibig ay hindi isang insurance policy na pwede mong balikan kapag nasunugan ka na, Marco. I am no longer that woman you stepped on. I am Madam Helene, and I don't invest in failures. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana, tinalikuran siya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin sa aking likuran. Gusto mong isalba ko ang Imperial Group? Tanong ko nang hindi lumilingon.
Pirmahan mo ang lahat ng shares mo sa akin. Magiging empleyado na lang kita sa sarili mong kumpanya. Yun lang ang tanging paraan. Narinig ko ang mahinang hikbi mula sa kanyang kinalalagyan. Isang tunog ng pagkatalo. Gagawin ko ang lahat, Elena. Kahit ano. Basta mapatawad mo lang ako. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit at tagumpay. Huwag mong asahan ang patawad, Marco. Ang naririto ngayon ay ang negosyo lang. At bago mo pirmahan ang kontratang ito, may isang bagay ka pang dapat malaman. Tumigil ako sandali. Dinadama ang bawat segundong paghihirap niya. May anak tayo, Marco. Isang batang 5 taong gulang na lumaki ng walang amang kilala, kundi ang isang multong naging malupit sa kanyang ina. At sisiguraduhin ko na kahit kailan, hindi kanya matatawag na papa. Ang mga salitang iyon ay tila ang huling saksak na nagpabagsak kay Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nabalot ng labis na pait at panghihinayang habang ako ay nanatiling nakatayo, matatag, matagumpay, at malaya. Ang bawat hakbang ko sa malawak na damuhan ng Jardin du Luxembourg ay tila paglalakad sa isang panaginip na pilit kong iniiwasang magising. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng aking mga sapatos ay tila mga piping tinig na nagpapaalala sa akin ng bawat pagkakamaling nagawa ko. Malamig ang simoy ng hangin, nanunuot sa aking trench coat. Ngunit mas matindi ang ginaw na nananahan sa aking dibdib mula nang bitawan ni Elena ang mga salitang iyon sa kanyang opisina. May anak tayo, Marco. Ang pangungusap na iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Mas malakas pa sa ingay ng mga batang nagtatakbuhan sa paligid. Isang bata, isang buhay, na bunga ng aming pag-iibigan na itinapon ko sa putikan. Saan ko siya hahanapin sa malaking lungsod na ito? Napaupo ako sa isang bakanting upuang kahoy, malapit sa isang malaking fountain. Ang tilamsik ng tubig ay lumilika ng isang mapayapang ritmo. Ngunit ang aking isipan ay isang magulong bagyo. Doon, sa di kalayuan, napansin ko ang isang maliit na batang babae. Nakasuot siya ng isang kulay rosas na winter coat at puting bere. Mag-isa siyang naglalakad. Pilit na hinahabol ang isang makulay na lobo na tinangay ng hangin. "Wait! Come back!" Ang matinis at masayang sigaw ng bata sa wikang Ingles, na may halong puntong Pranses. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit sa kasamaang palad ay sumabit ang kanyang paa sa isang nakaungos na ugat ng puno. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang pagkadapa sa damuhan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may sariling buhay ang aking mga binti upang tumakbo patungo sa kanya. Isang matinding kaba ang biglang sumakop sa aking sistema. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. "Hey, are you okay?" Tanong ko habang dahan-dahan ko siyang tinutulungang makatayo. Inangat niya ang kanyang ulo. Sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi, kasing lalim ng mga mata ni Elena. Ngunit ang hugis ng kanyang mukha at ang paraan ng kanyang pag-uso ay tila nakikita ko sa sarili kong refleksyon sa salamin tuwing umaga. "I'm okay, monsieur. My balloon just flew away." Sagot niya habang pinapagpagan ang kanyang maliliit na palad. Hindi siya umiyak. Sa halip, tinitigan niya ako ng may halong kuryosidad. "Huwag kang mag-alala, kukunin ko para sa iyo." Pabulong kong usal sa wikang Tagalog na hindi ko namamalayang lumabas sa aking mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. "You speak Tagalog? Like my maman?" Ang aking puso ay tila nakawala sa isang hawla. Ang bawat pintig nito ay masakit na naramdaman ko sa aking lalamunan. "Ang maman mo, taga-Pilipinas ba siya?" Tumango ang bata. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Opo, my name is Angel. And you, monsieur? Bakit po malungkot ang mga mata ninyo?" Hindi ako nakapagsalita. Hinawakan ko ang kanyang maliit na balikat at sa hindi inaasang pagkakataon, dahan-dahang nahulog ang bahagi ng kanyang coat
dahil sa pagkakasabit nito sa sanga nang siya ay madapa kanina. Doon, sa likod ng kanyang kanang balikat, malapit sa kanyang leeg, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa daloy ng dugo sa aking mga ugat. Isang birthmark na hugis buwan. Isang marka na eksaktong kapareho ng nasa likod ko. Isang pambihirang marka na tanging ang mga lalaki sa pamilya imperial lamang ang nagtataglay sa loob ng ilang henerasyon. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod, ang bawat tunog sa paligid, ang tawanan ng mga tao, ang huni ng mga ibon, ang agos ng tubig, ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang marahas na pagtibok ng aking sariling puso na sumisigaw ng katotohanan. Angel! Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ko si Elena na mabilis na naglalakad patungo sa amin. Ang kanyang mukha ay balot ng takot at galit. Agad niyang kinuha si Angel at itinago sa kanyang likuran. Tila ba isa akong mapanganib na hayop na handang manakit? Anong ginagawa mo rito, Marco? Lumayo ka sa anak ko! Ang nanginginig na bulyaw ni Elena. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi ko na napigil ang pumatak. Itinuro ko ang bata. Ang aking tinig ay halos hindi na lumabas dahil sa matinding emosyon. Elena, ang marka niya, ang birthmark niya, ang pautal-utal kong sabi. Anak ko siya, hindi ba? Angel is my daughter. Nanatiling matigas ang ekspresyon ni Elena. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hawak si Angel. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging mas matimbang pa sa lahat ng salitang binitawan namin sa nakalipas na 5 taon. Wala kang anak dito, Marco. Ang malamig niyang tugon habang dahan-dahan silang umaatras. Ang batang ito ay may ina, ngunit wala siyang ama. Patay na ang ama niya sa araw na pinili mong tatalikuran kami. Habang pinapanood ko silang lumalayo, naramdaman ko ang pagguho ng huling kuta ng aking pagkatao. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa akin. Paano ko mababawi ang isang buhay na ako mismo ang nagtaboy? At sa bawat hakbang ni Angel papalayo, dama ko ang pagkawala ng tanging pagkakataon ko upang maging buo muli. Huwag mo ituloy ang iniisip mo, Marco. Akala mo ba ay hahayaan kitang itapon ako? Nang ganoon na lang pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa'yo? Ang boses ni Sofia ay matinis. Kasintalim ng mga basag na kristal na naggalat sa sahig ng marangyang hotel suite sa Paris. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng amo at kunwaring kabaitan, ay balot na ngayon ng put at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Marco, nakasalukuyang nag-eempake ng kanyang mga huling gamit. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco. Ang bawat piraso ng damit na inilalagay niya sa maleta ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng pagkakamaling ginawa niya 5 taon na ang nakalipas. Ang katahimikan ni Marco ay lalong nagpakulo sa dugo ni Sofia. Bakit hindi ka makapagsalita? Dahil ba nakita mo na naman ang baog na babaeng yun? Dahil ba nalaman mong may anak kayo? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Huwag kang magmalinis, Marco. Ikaw ang pumili sa akin. Ikaw ang pumatay sa pamilya ninyo. Dahan-dahang lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit puno ng pagkapagod. Tama ka, Sofia. Ako ang pumatay sa pamilya ko. Pero ikaw ang humawak sa kutsilyo. At ngayon, tapos na ang palabas. Wala na akong pera, wala na akong kumpanya. Bakit hindi mo nalang hanapin ang susunod mong biktima? Bago pa makasagot si Sofia, ang tunog ng doorbell ay umalingaw sa silid. Isang marahang katok na tila nagdala ng biglang katahimikan. Nang buksan ni Marco ang pinto, pumasok ang isang lalaking nakasuit. Bit-bit ang isang itim na folder. Siya ang legal counsel ni Madam Helene. Mr. Imperial, Miss Calvez. Ang boses ng abogado ay malamig at propesyonal.
Narito ako sa utos ng aking kliyente upang ihatid ang mga dokumentong ito. Isang formal na reklamo para sa falsification of documents at embezzlement laban sa inyo, Ms. Calvez. Naniga si Sofia sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay biglang naglaho sa harap ng katotohanan? Anong pinagsasabi mo? Pautal-utal na tanong ni Sofia. Binuksan ng abogado ang folder at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Mayroon kaming ebidensya na sa loob ng 3 taon, dahan-dahan mong inililipat ang pondo ng Imperial Group sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan mo at ng isang lalaking nagngangalang Antonio. Ang Madam Helene ang nakatuklas nito nang suriin niya ang inyong financial records para sa investment. Napatingin si Marco kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pandidiri. Antonio? Sino si Antonio, Sofia? Hindi makapagsalita si Sofia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga luha na dating ginagamit niya para manipulahin si Marco ay kusa ng pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, puno na ito ng tunay na takot. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang pabulong na usal ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Tinalikuran ko ang asawa at anak ko para sa iyo, at ninanakawan mo na pala ako sa likod ko? Dahan-dahang lumapit si Marco kay Sofia. Ang hangin sa silid ay tila nagiging masikip. Umalis ka na, Sofia. Bago ko pa mamakalimutan na babae ka. Umalis ka bago pa kita mismo ang kumaladkad sa presinto. Marco, please! Let me explain! Pagsamo ni Sofia, pilit na hinahawakan ang braso ni Marco. Ngunit marahas siyang itinaboy ni Marco. Wala nang dapat ipaliwanag. Ang lahat ng ito ay karma at nararapat lang ito sa atin. Sa labas ng hotel, habang gumubuhos ang malakas na ulan ng Paris, itinapon ni Marco ang mga gamit ni Sofia sa kalsada. Ang babaeng dati ay pangarap niya, ngayon ay mukhang basang sisiw na pinagtitinginan ng mga dumadaan. Walang pera, walang tirahan, at haharap sa mahabang taon ng pagkakakulong. Nanatili si Marco sa ilalim ng ulan, hinahayaang mabasa ang kanyang buong katawan. Ang bawat patak ng tubig ay tila hindi sapat upang hugasan ang dungis ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa itaas, sa madilim na langit, at doon niya muling naalala ang mukha ni Angel at ang malamig na mga mata ni Elena. Nagawa na ang hustisya laban kay Sofia, ngunit ang sarili niyang paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Paano niya haharapin ang bukas kung ang bawat hakbang niya ay puno ng multo ng kanyang mga pagkakamali? At sapat na kaya ang pagkawala ng lahat para makuha ang isang pagkakataong muling mapatawad? Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ng Paris ay tila mga maliliit na karayom ng yelo na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang ginaw na nanunuot sa aking mga buto ay wala pang kalahati ng lamig na nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa tapat ng malaking gate ng tirahan ni Elena. Basa ang buong katawan, nanginginig ang mga kalamnan, at ang tanging nagpapanatili sa aking pagtayo ay ang bigat ng aking sariling konsensya. Mula sa kalsada, tanaw ko ang mainit at madilaw na ilaw na nagmumula sa mga bintana ng kanyang penthouse. Doon, alam kong ligtas at payapa ang mag-ina ko. Ang isiping nasa loob sila ng isang tahanang puno ng pagmamahal, isang tahanang wala ako, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari kong matanggap. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay upang pindutin ang buzzer. Ngunit tumigil ako. Sino ba ako para gambalain ang kanilang katahimikan? Ako ang lalaking nagtaboy sa kanila sa dilim. Ako ang lalaking mas pinili ang huwad na kislap ni Sofia kaysa sa tunay na ningning ni Elena. Hindi ko na namalayan ang pag-agos ng aking mga luha na sumasabay sa agos ng ulan sa aking mga pisingi. Napaluhod ako sa basang semento. Ang aking mga palad ay nakasubsob sa magaspang na kalsada. Ang bawat paghinga ko
ay tila isang pagsamo na hindi marinig. Isang dalangin ng isang taong huli na ang lahat. Elena, patawad. Ang pabulong kong usal. Ang aking boses ay nabaon sa ingay ng malakas na buhos ng ulan at ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa malayo. Biglang bumukas ang pinto ng balkon sa itaas. Lumabas ang isang anino, isang pamilyar na bulto ng isang babaeng matayog at matatag. Si Elena. Nakabalot siya sa isang makapal na robe. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas habang nakatingin sa ibaba. Sa kinalalagyan ko sa gitna ng bagyo. Nanatilili kaming ganoon sa loob ng ilang minuto. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lamang ilang palapag ng gusali. Ito ay 5 taon ng pait, 8 taon ng nasayang na sakripisyo, at isang malalim na bangin ng kawalang tiwala. Umalis ka na, Marco. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw, malamig at malinaw. Tila ba hindi man lang ito tinangay ng hangin? Ang basang aso ay hindi nararapat sa pintuan ko. Wala kang makukuhang kahit ano rito. Elena, hindi ako aalis hanggang hindi mo ako pinapakinggan. Ang sigaw ko. Pilit na inilalabas ang lahat ng natitirang lakas sa aking baga. Nawala na ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang lahat. Pero wala akong pakialam sa mga iyon. Ang gusto ko lang ay ang pagkakataong humingi ng tawad sa iyo at kay Angel. Isang mapait na tawa ang narinig ko mula sa itaas. Huli na para sa drama, Marco. Nung ako ang umiiyak sa harap mo, nung ako ang nagmamakaawa para sa kaunting atensyon mo, nasaan ka? Nandoon ka sa piling ng babaeng nagnanakaw na pala sa iyo. Na yung wala ka nang makapit ang iba, bigla kang magsisisi? Hindi ito tungkol sa pera, Elena. Sumpain ang pera. Muli kong sigaw habang ang aking mga balikat ay nayayanig sa matinding hikbi. Na-realize ko na ang lahat. Ikaw ang bumuo sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. At ako ang sumira sa lahat ng iyon. Dahan-dahang lumapit si Elena sa gilid ng balkon upang mas makita ako. Ang liwanag mula sa loob ay nagbigay ng silweta sa kanyang muka. At doon ko nakita ang bakas ng isang matinding galit na tila hindi na kailanman mapapawi. Tandaan mo ito, Marco. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang sampal na ibinigay mo sa akin noon sa harap ng maraming tao, ang sakit niyon ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman ko ngayon habang pinapanood kitang ganyan. Pero wag mong iisiping naaawa ako sa iyo. Ang nararamdaman ko ngayon ay ang katarungan. Elena, please. Gusto ko lang makita ang anak ko. Ang pagsamo ko, ang aking tinig ay paos at basag. Anak mo? Wala kang anak dito. Ang huling binitawan niyang salita bago siya tumalikod at isara ang pinto ng balkon ng may pinalidad. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng ulan. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas masakit at mas mapait. Nanatili akong nakaluhod sa gitna ng kalsada, hinahayaan ng ulan na lamunin ang aking pagkatao. Sa bawat patak ng tubig, tila nararamdaman ko ang bawat segundo ng 8 taon naming pagsasama na kusa kong itinapon. Ang katarungan nga ba ay ang makitang nagdurusa ang taong nanakit sa iyo? At sapat na kaya ang pighating ito upang mabayaran ang isang pusong kusa ng naging bato dahil sa paulit-ulit na pagtataksil? Hindi lang ang buhay ko ang winasak mo, Marco. Pati ang huling pagkakataon ng iyong ina na makita ang katotohanan ay ninakaw mo dahil mas pinili mong maniwala sa isang ahas kaysa sa babaeng nag-alay ng buhay sa iyo. Ang boses ni Elena ay kasing talim ng isang laser na humihiwa sa makapal na tensyon sa loob ng kanyang opisina. Pinatuloy niya si Marco, hindi dahil sa awa, kundi dahil dumating ng oras para sa huling pagtutuos. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Isang padala mula sa Pilipinas, mula kay Lola Amor, na naglalaman ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ang envelope.
Ang bawat sulyap niya kay Elena ay puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang binuksan ang laman nito at ang unang bumungad sa kanya ay ang mga medical records at mga sulat na may pirasong pamilyar. "Ano ito, Elena?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na puno ng kaba. "Basahin mo ang mga ulat ng doktor ni Doña Imelda bago siya pumanaw." Malamig na utos ni Elena habang nakatitig sa bintana. Tinalikuran ang lalaking unti-unti nang nagigiba ang mundo. Basahin mo kung paano dahan-dahang nalason ang kanyang sistema, hindi lang ng gamot, kundi ng mga kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Sofia. Habang binabasa ni Marco ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Doon sa mga ulat, nakasaad na ang mga gamot na ibinibigay kay Doña Imelda ay sadyang pinalitan ng mga bitaminang walang silbi upang mapabilis ang paglala ng kanyang kondisyon. At may mga transcript ng mga pag-uusap na nakuha ng mga private investigator ni Lola Amor. Mga pag-uusap kung saan pinapaniwala ni Sofia ang matanda na si Elena ang nagnanahaw ng pera ng pamilya at si Elena ang dahilan ng lahat ng kamalasan ni Marco. Isang malakas na pait ang gumuhit sa lalamunan ni Marco. Naramdaman niya ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso? Hindi ito totoo, usal ni Marco. Ngunit ang kanyang mga luha na pumatak sa papel ay nagpapatunay na tanggap na ng kanyang isipan ang katotohanan. Pinatay niya si Mama? Ginamit niya ako para makuha ang lahat? Hindi ka lang niya ginamit, Marco. Pinanood kanyang sirain ako habang tumatawa siya sa likod mo. Pagpapatuloy ni Elena. Sa pagkakataong ito ay humarap na siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa galit. Si Sofia ang nagpadala ng mga malisyosong litrato sa akin noon. Siya ang nagbayad sa mga taong sumaksi laban sa akin sa harap ng board of directors. At ikaw na dapat ay nagpoprotekta sa akin. Ikaw ang unang naniwala sa kanya. Ikaw ang nagbigay ng huling sipa sa akin habang ako ay nasa putikan. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding pagsisisi. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Elena, ang sampal sa gala, ang pantataboy sa kanya sa gitna ng gabi, ay tila mga latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang kaluluwa. Ipinagpalit mo ang isang babaeng handang mamatay para sa iyo sa isang babaeng dahan-dahang pumapatay sa pamilya mo. Ang huling hirit ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pot. Ngayon, sabihin mo sa akin, Marco Imperial, sino sa ating dalawa ang tunay na walang kwenta? Walang naisagot si Marco. Ang kanyang mga hikbi ay naging marahas. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang malungkot na awit ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kahangalan. Ang bawat piraso ng dokumento sa kanyang harap ay tila mga pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Tumayo si Elena at lumapit sa kanya. Ngunit hindi upang hawakan siya. Huminto siya ilang pulgada ang layo, sapat na upang maramdaman ni Marco ang lamig ng kanyang presensya. Ang katotohanan ay hindi lagi nagpapalaya, Marco. Minsan, ito ay nagsisilbing bilangguan ng iyong konsensya habang buhay. Pabulong na sabi ni Elena. Nang iangat ni Marco ang kanyang tingin, nakita niya sa mga mata ni Elena ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang kawalan ng pakialam. Doon niya napagtanto na kahit anong pagsisisi ang gawin niya, kahit gaano pa karaming katotohanan ang lumabas, ang pusong minsang naging kanya ay hinding-hindi na muling magtitibok para sa kanya. Paano mo bubuuin ang isang basag na salamin kung ang bawat piraso nito ay naging alikabok na? At sa gitna ng pagguho ng kanyang buong mundo, mayroon pa nga bang puwang para sa isang huling pagkakataon? O ang katotohanan ay ang huling tuldok sa kanilang kwento? Huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang kapatawarang hindi mo nararapat, Marco. Si Angel ay hindi isang tulay para makabalik ka sa buhay ko. Siya ang premyo ng aking kalayaan
na hinding-hindi mo na muling mahahawakan. Ang boses ni Elena ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat salita ay tila isang pader ng yelo na muling itinayo sa pagitan nila. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina. Ang sikat ng araw sa Paris ay tumatama sa kanyang likuran, na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang reyna na hindi na kayang abutin ng kahit sinong mortal. Sa kanyang harap, si Marco ay nakayuko, ang mga balikat ay bagsak, at ang mga mata ay namumula sa pagod at pighati. Inilapag ni Elena ang isang fountain pen sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, isang pinal na tunog na tila naghuhudyat ng katapusan ng isang mahabang digmaan. Elena, please. I'll give up everything. I'll sign over the Imperial Group to you, officially. I'll work as your subordinate. I'll be a driver, kahit ano. Just let me be a father to Angel. Let us be a family again. Ang pagsamo ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay puno ng otoridad. Huminto siya sa tapat ni Marco at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Wala na roon ang galit na nagpuyos noong mga nakaraang araw. Ang tanging natira ay ang isang malalim at nakabibinging kawalan. Family? Pag-uulit ni Elena, isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Marco, ang pamilya ay binuo natin sa loob ng 8 taon at ikaw mismo ang sumunog doon sa loob ng isang gabi. You didn't just throw me away, you spat on the very idea of us. Ngayon, gusto mong pulutin ang mga abo at asahang magiging apoy silang muli? Huminga ng malalim si Elena at tinalikuran siya. Muling tumingin sa malawak na lungsod ng Paris. Nakamit ko ang tagumpay na ito nang wala ka. Pinalaki ko ang anak ko nang wala ka. Natutunan kong mahalin ang sarili ko nang wala ka. Ang isiping kailangan ko ang isang buong pamilya para maging maligaya ay isang malaking insulto sa lahat ng pinagdaanan ko. Pero ang anak natin, kailangan niya ng ama. Pilit pa rin ni Marco. Kahit na ang kanyang boses ay tila nauubusan na ng hangin. Kailangan niya ng isang huwarang lalaki, Marco. Hindi ng isang lalaking tatalikod kapag may dumating na mas bata at mas maganda. Hindi ng isang lalaking mananakit sa kanyang ina sa harap ng maraming tao. Ang malamig na tugon ni Elena. Angel will know about you, yes. I will tell her the truth when she's ready. But you will never have the right to dictate how we live. You are a ghost, Marco. And ghosts don't belong in the living room. Kinuha ni Elena ang mga huling dokumento ng pagsasali ng ari-arian. Pinirmahan niya ito ng mabilis. Ang bawat guhit ng kanyang pluma ay tila pagputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Iniharap niya ang papel kay Marco. Isinalba ko na ang kumpanya mo. Ang Imperial Group ay mananatili, ngunit sa ilalim na ng pangalan ko. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon bilang consultant sa sangay sa Pilipinas. Doon ka nararapat. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng iyong kayabangan. Bumalik ka roon, ayusin mo ang iyong buhay, at bayaran mo ang iyong mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong binalewala mo noon. Nanginginig ang kamay ni Marco habang kinukuha ang papel. Ang bigat ng kanyang pagkatalo ay tuluyan ng bumasag sa kanyang pagkatao. Alam niya, sa bawat hibla ng kanyang puso, na ito na ang huling pagkakataon na makakausap niya ang babaeng ito ng ganito kalapit. This is my final decision, Marco. Pagtatapos ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal ko sa sarili ko at sa anak ko. Go back to Manila. Be a better man, not for me, but for the soul you almost destroyed, your own. Habang dahan-dahang lumalakad si Marco patungo sa pinto, narinig niya ang muling pag-upo ni Elena sa kanyang silya. Ang tunog ng pagbukas ng isa pang folder ay nagpahiwatig na ang kanyang buhay ay nagpapatuloy na. At si Marco ay isa na lamang maliit na bahagi ng isang madilim na kabanatang matagal na niyang natapos basahin. Nang sumara ang pinto,
Nanatili si Elena sa kanyang kinalalagyan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi ito buntong hininga ng pighati, kundi ng isang matinding kaginhawaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabing, malaya ka na. Gaano nga ba katamis ang tagumpay kung ito ay nagmula sa mapait na pagkatalo? At sa gitna ng kanyang muling pagsikat, mayroon pa nga bang puwang para sa isang bagong simula na walang bakas ng kahapon? Ang bawat yabag ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ng Charles de Gaulle Airport ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang bagong yugto ng aking buhay. Hawak ko ang aking passport at ang isang maliit na bag, ang lahat ng natira sa aking pagkatao pagkatapos ng bagyong dumaan sa Paris. Malamig ang hangin na pumapasok mula sa mga otomatikong pinto, dala ang amoy ng jet fuel at ang malamyos na himig ng mga taong nagpapaalam sa isa't isa. Sa di kalayuan, nakatayo si Elena. Hindi siya lumapit ng husto, nanatili siya sa isang distansyang sapat na upang maramdaman ang kanyang presensya. Ngunit hindi sapat upang mahawakan ang kanyang anino. Kasama niya si Angel. Ang bata ay may hawak na isang maliit na stuffed toy na hugis bear, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad habang nakatingin sa akin. Dito na tayo maghihiwalay, Marco. Ang boses ni Elena ay matatag. Wala nang bakas ng pait na narinig ko noong mga nakaraang gabi. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang dagat na natapos na ang unos. Salamat, Elena. Salamat sa pagkakataong ito na ayusin ang Imperial Group. At ang sarili ko. Ang tanging nasabi ko. Ang aking lalamunan ay tila may nakabarang bukol. Tumingin ako kay Angel na dahan-dahang kumakaway sa akin dahil sa turo ng kanyang ina. Goodbye, Monsieur Marco. Ang matamis na boses ng bata ay tila isang haplos sa aking sugatang kaluluwa. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Alam kong hindi pa niya ako matatawag na papa at tanggap ko yon. Ang bawat sandali ng aking buhay sa Pilipinas ay ilalaan ko upang maging isang lalaking karapat-dapat sa kanyang pagkilala balang araw. Inabot ni Elena ang isang maliit na sobre. Sulat yan mula kay Lola Amor. Pinapabigay niya bago ka umalis. Sabi niya, ang tunay na lalaki ay marunong tumayo mula sa kanyang pagkakahulog. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa pagpapakumbaba. Tinanggap ko ang sobre. Tinaramdam ang bigat ng papel sa aking mga daliri. Lalaban ako, Elena. Para sa inyo. Kahit malayo ako. Labanan mo ang sarili mo, Marco. Iyon ang pinakamahirap na digmaan. Ang huling paalala ni Elena, bago siya dahan-dahang tumalikod, hawak ang kamay ni Angel. Pinanood ko ang kanilang paglayo. Ang bawat hakbang nila papalayo ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Nang tuluyan na silang mawala sa karamihan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito sakit, kundi isang uri ng kaluwagan. Ang katarungan ay nakamit na. Ang karma ay tapos na sa kanyang paniningil. At ang tanging natitira ay ang pagkakataon para sa pagbabago. Sumakay ako sa eroplano. At habang ang sasakyang panghimpapawid ay dahan-dahang umaangat mula sa lupain ng France, nakita ko ang lawak ng kalangitan. Ang araw ay nagsisimulang sumikat sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa mga ulap. Samantala, sa isang tahimik na cafe sa gilid ng Seine, nakaupo si Elena habang pinapanood ang kanyang anak na kumakain ng croissant. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling litrato ng kanilang anibersaryo 8 taon na ang nakalilipas. Sa isang mabilis na pindot, binura niya ang lahat ng mga alaala ng pait. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng kape at ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng kasamang galit. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Marco, kundi para sa kanyang sarili, upang tuluyan na niyang makuha ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang kaluluwa. Maman, look! The sun is so bright! Ang masayang sigaw ni Angel habang itinuturo ang papasikat na araw. Numiti si Elena,
Isang tunay at busilak na ngiti na nagbumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Yes, Angel, it's a beautiful morning. At marami pa tayong ganitong umaga na darating. Ang kwento ng kanilang pag-iibigan ay maaaring nagtapos sa isang basag na salamin. Ngunit mula sa mga pirasong iyon, nakabuo sila ng isang bagong mosaic. Isang larawan ng katatagan, ng pag-asa, at ng isang bagong simula na hindi na kailanman magagapi ng anino ng kahapon. Ang bawat hapon sa dalampasigan ng Batangas ay nag-iiwan ng isang gintong guhit sa abot tanaw. Tila isang paalala na ang bawat paglubog ng araw ay simula rin ng isang mas maliwanag na bukas. Lumipas ang 2 taon mula nang maghiwalay ang aming mga landas sa Paris, at ngayon, nakatayo ako sa beranda ng bahay na ipinatayo ko para kay Lola Amor. Isang tahanang malayo sa ingay ng Maynila at sa pait ng nakaraan. Ang hangin na nanggagaling sa dagat ay amoy, asin at kalayaan. Pinanood ko si Angel na masayang nakikipaglaro sa mga aso sa buhanginan. Ang bawat halahak niya ay tila isang banal na musika na nagpapatunay na ang lahat ng luha at dusa na pinagdaanan ko ay may katuturan. Sa tabi ko, nakaupo si Lola Amor sa kanyang tumba-tumba, payapang nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, habang nakamasid sa kanyang apo sa tuhod. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa buhanginan. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang bawat hakbang niya ay wala na ang dating yabang at pagmamadali. Ito ay marahan, maingat, at puno ng pagpapakumbaba. Huminto si Marco ilang metro ang layo mula sa amin. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at pantalon. Malayo sa mga mamahaling suit na dati ay tila kanyang balute. Inilapag niya ang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas at isang bouquet ng mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Elena? Lola. Ang boses ni Marco ay banayad, tila ang agos ng dagat sa gabi. Narito ang mga ulat mula sa Imperial Group para sa buwang ito. Maayos ang lahat. Ang mga empleyado ay masaya at ang mga pondong inilaan mo para sa scholarship ng mga anak nila ay nagsimula na. Tumingin ako sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng puot at pandidiri sa akin. Ngayon ay puno na ng isang malalim na paggalang. Hindi namin pinilit ang pagbabalik ng dati. Ang basag na salamin ay hindi na kailanman mabubuo bilang isang perpektong piraso. Ngunit ang mga pira-pirasong iyon ay dahan-dahan naming ginawang isang bago at kakaibang sining. Salamat, Marco. Angel, look who's here! Tawag ko sa aking anak. Tumakbo ang bata patungo sa amin, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-atubiling hawakan ang kamay ni Marco. Tito Marco, did you bring the book I asked for? Nakita ko ang mabilis na pagpunas ni Marco sa kanyang mga mata bago siya ngumiti at tumango. Ang tawag na tito ay sapat na muna sa ngayon. Alam ko at alam niya na ang tiwala ay isang bagay na pinaghihirapan sa bawat segundo. Hindi isang bagay na ibinibigay dahil lamang sa dugo. Sa paglubog ng araw, nanatili kaming nakatayo doon. Magkakasama, ngunit may kani-kanyang puwang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinalimutan ko na ang sakit. Ito ay nangangahulugan na hindi ko na hinahayaan ang sakit na yon na diktahan ang aking kasalukuyan. Ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng paghihigante. Kung minsan, ito ay ang pagkakita sa taong nanakit sa'yo na dahan-dahang binubuo ang kanyang sarili upang maging isang mas mabuting tao. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay ang halaga ng sariling dangal. Ang isang babae ay hindi tinutukoy ng lalaking nasa tabi niya, kundi ng lakas ng kanyang loob na tumayo sa sarili niyang mga paa kapag wala na ang lahat. Ang bawat sugat ay nag-iwan ng peklat, ngunit ang bawat peklat ay isang medalya ng tagumpay. Ang basag na salamin ng kahapon ay naging isang maningning na kristal ng kinabukasan. Habang unti-unting dumidilim ang paligid at ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit, alam ko sa aking sarili
na ang aking puso ay sa wakas ay payapa na. Malaya na ako sa galit, malaya na ako sa pait, at higit sa lahat, malaya na akong muling magmahal. Una sa aking sarili, at sa buhay na muli kong binuhay mula sa mga abo. Ang bawat umaga ay may dalang bagong pangako. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas at masayang pintig ng isang bagong puso.